Isang gabi sa Iraq, bumabagtas ang isang grupo ng mga Amerikanong sundalo sa isang liblib na lugar. Nakikipagkwentuhan ng driver na si Bart sa mga kasama niyang sundalo kaya nasagasaan niya ang isang bata sa daan. Pero nang bumaba siya upang tignan yung bata ay isa lang pala tong patibong. Kaya nabaril siya sa ulo at agad namatay. Makalipas ang ilang araw, binurol ang labi ni Bart sa Amerika. Nandun ang pamilya niya, ang girlfriend niyang si Janet, kaibigang si Matilda, at best friend niyang si Joey. Pero di nasara yung libingan niya dahil naubusan ng gas yung excavator. Matapos ng libing ay nag-inuman silang tatlo. Nag-aalala daw si Janet dahil parang di daw siya mahal ni Bart. Pero sabi ni Joey ay mahal siya ni Bart at balak na daw sana nito mag-propose sa kanya. Lalo tuloy nalungkot si Janet kaya lumabas siya para umiyak mag-isa. Sumunod naman si Joey para i-comfort siya pero nauwi to sa di magandang pangyayari. Samantala, sa libingan naman ni Bart ay bigla siyang nabuhay at bumangon. Di nasara yung hukay kaya madali siyang nakaahon. Agad siyang umuwi sa bahay niya. At nagulat siya nang makita ang sarili sa salamin. Naagnas na siya at puti ang mga mata. May tahi din siya sa bibig dahil sa embalsamo. Agad niya tong pinutol habang nagtataka sa nangyayari. At nang matanggap niyang hindi to panaginip ay agad niyang pinuntahan si Joey. Pero pinalo siya nito ng baseball bat sa ulo dahil akala nito ay pinaprank lang siya. Kaya kinumbinsi niya si Joey na totoo siya at sinabi niyang di maganda ang pakiramdam niya. Naisip ni Joey na gutom lang siya dahil ilang linggo na siyang di kumakain. Pero di tinatanggap ng katawan niya yung alak at ganun din yung pizza. Sinuka pa nga ni Bart ang mga ito. Kaya pumunta sila sa ospital. Nagsalamin si Bart para di mapansin yung mata niya. Pero nang chinek up na siya ng nurse ay nangangamoy bangkay siya. At nagulat yung nurse nang makita yung peklat niya sa tiyan dahil sa embalsamo. Naalarma ang buong ospital at tumawag ng pulis yung nurse. Kaya agad silang tumakas ni Joey. Pero nang makarating sila sa bahay ni Joey ay pasikat na yung araw. Kaya biglang nawala ng malay si Bart. Tinawag ni Joey si Matilda dahil isa tong nurse. Sigurado daw si Matilda na patay na talaga si Bart. Hinala niya ay isa na tong vampira o zombie. Kaya kailangan daw putulin ni Joey ang ulo nito bago pa to makagawa ng hindi maganda. Pero naniniwala si Joey na may scientific explanation sa kalagayan ni Bart. At banilinan niya si Matilda na huwag tong sasabihin kahit kanino. Pagsapit ng gabi ay muling nagising si Bart. Pinagluto siya ni Joey ng paborito niyang pagkain. Pero sinuka niya lang to lahat. Naisip ni Joey na baka tama nga si Matilda kaya pumunta sila sa ospital para magnakaw ng dugo sa lab. Pero nakita siya ng isang nurse. Tinutukan niya to ng baril para ilagay yung mga dugo sa bag niya. Pero nang ma-distract siya ay nahulog yung baril niya. Kaya lumaban yung nurse sa kanya. Pero nahulog yung sunglass ni Bart kaya natakot yung nurse sa mata niya. Kaya tagumpay niyang nakuha yung mga dugo at mabilis silang tumakas ni Joey. Nang inumin ni Bart yung mga dugo, ay nawala yung agnas ng mukha niya at nagmukha siyang normal na tao. Nagpakasaya silang dalawa ni Joey. Naglaro ng bilyard at uminom sa mga bar. Pakiramdam ni Bart ay binigyan siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Pero pagdating ng umaga, nawalan ulit siya ng malay. Sa sumunod na gabi, sinubukan nilang alamin kung ano ba talaga si Bart, kung vampira ba siya o isang zombie. Pero walang epekto ang lahat sa kanya. Kaya tinawag na lang siyang Revenant ni Joey. Bigla na naman sumama ang pakiramdam niya. Kaya kailangan niya na naman uminom ng dugo. Sinubukan nilang kumuha ng mga tao sa kalsada na walang pamilya para lokohan at ipakain kay Bart. Pero walang gustong sumama sa kanila. At isa pa, ayaw din pumatay ni Bart. Pero habang nasa parking lot sila ay may lumapit sa kanilang lalaki. Sa una ay nagkunwari lang tong magtatanong. Pero isa pala tong holdupper. Pinigilan to ni Bart kaya nabaril siya nito. Pero bumangon lang siya ulit dahil di naman siya tinatalaban ng bala. Kaya muli siyang pinagbabaril nung holdupper at nakatsyempo naman si Joey na paluin to mula sa likuran. Kailangan na nilang umalis bago pa may dumating at dinala nila yung lalaking naghihingalo. Nung una ay ayaw ni Bart. Pero dahil sa gutom ay ininom niya na din ang dugo nito. Matapos ay tinapon nila sa dagat yung katawan. Pero sa palagay nila ay kulang yung batong pabigat na nilagay nila. Kinaumagahan habang walang malay si Bart ay dumating sina Matilda at Janet. Nadiskubre pala ng mga pulis na nawawala ang bangkay ni Bart kaya napilitan si Matilda ang sabihin ang totoo. Gusto na naman ni Matilda ang putulin ang ulo ni Bart, pero ayaw ni Janet at pinalabas niya sila. Tapos ay tinabihan niya si Bart hanggang magising. Kaya nung gabi na ay nagkita silang dalawa. Matapos ay bumili ng maiinom sina Bart, pero hino-hold up pala yung store na napasukan nila. Alam na ni Bart ngayon na di siya namamatay, kaya naglakas loob siyang lumaban. Sabay silang nagpaputok nung holdupper. Pero syempre bumangon lang ulit si Bart. Kinuha nila yung wallet at baril nung holdupper at ininom ni Bart ang dugo nito habang nagpapasalamat yung cashier sa pagligtas nila. Kasunod nito ay isang nagwi-withdraw sa ATM ang hinold up.
Pinatay na naman ni Bart yung holdupper at ininom niya din ang dugo nito. Nabalita yung cashier na tinulungan nila. Pinuri sila nito at tinawag na vigilante. Kaya naisip ni Joey na para silang superhero at mas lalong maganda kung gagawin din siya ni Bart na katulad niya. Pero tumanggi si Bart dahil di daw nakakatuwa na maging katulad niya. Sa sumunod na gabi, tumulong ulit si Bart sa Hino hold-up na store. Pumasok din yung iba pang holdupper kaya sumunod si Joey para tumulong. Pero nang nagkabarilan ay tinamaan si Joey. Nagmamadali si Bart na dalhin si Joey sa ospital pero malayo ang ospital sa kinaroroonan nila. Kaya di nagtagal ay binawian na ng buhay si Joey. Kaya napilitan si Bart na inumin ang dugo nito at dalhin pa uwi sa bahay. Makalipas ang ilang oras ay muling nabuhay si Joey na katulad na ni Bart. Naisip nila na ang mga kriminal ang perpektong pagkain para sa kanila dahil mabubusog na sila, makakatulong pa sila sa pamayanan. Kaya gabi-gabi silang naghahanap ng kriminal at di sila natatakot dahil di naman sila mamamatay. Matapos inumin ang dugo ng mga ito ay tinatapon nila ang mga katawan sa ilog. At dahil marami silang naliligtas ay di binabanggit ng mga testigo ang pagkain nila sa mga kriminal. Pero nakuna ng CCTV yung kotse ni Joey, kaya agad tong nakilala ni Matilda. Kaya sa sumunod na gabi, ay sinundan niya sina Joey at Bart. Ni-raid nila ang isang grupo na nagtutulak ng ilegal na droga at di sila nag-alinlangan na ubusin ang mga ito. Pero nagsisi si Bart nang malaman niyang pulis pala ang mga ito. Pero ani Bart ay masasamang pulis naman sila. Pero bigla ay dumating dun si Matilda at na-record niya pala ang lahat. Ipapadala niya to sa mga pulis at kay Janet kaya kahit kaibigan ay binaril siya ni Joey. Pero bago mamatay ay nasend niya na to. Kaya upang di mahuli ng mga pulis ay pinag-impake niya si Bart habang meron daw siyang aasikasuhin. Pero naghihintay na pala sa bahay si Janet dahil natanggap nito yung sinend ni Matilda. Pinaliwanag ni Bart na mamamatay siya kung di siya iinom ng dugo. Kaya inalok ni Janet ang sarili niya upang di na kailangang pumatay ni Bart. Pero di napigilan ni Bart ang pag-inom. Makalipas ang ilang oras, dumating na si Joey. May dala siyang car na may lamang 2 kabaong na tutulugan nila. Plano niyang lumipat sa Las Vegas dahil maraming tao doon. Pero noon din ay pinagtapat ni Bart na napatay niya pala si Janet. Kaya minungkahi ni Joey na putulin ang ulo ni Janet para di siya matulad sa kanila. Pero nagdalawang isip si Bart kaya ininsulto siya ni Joey at pinagtapat niyang may nangyari sa kanila ni Janet. Kaya nagtalo silang dalawa at nagsimula silang magbarilan hanggang pareho silang maubusan ng bala. Pero nakakuha ng shotgun si Joey kaya tumalsik si Bart. Tapos ay umalis mag-isa si Joey papuntang Vegas. Tapos nito ay ginawa nga ni Bart ang sinabi ni Joey at tinapon niya ang katawan ni Janet sa ilog. Pero noon din ay nahuli siya ng mga pulis. Kaya inabutan siya ng umaga sa kulungan at doon siya nawala ng malay. Si Joey naman ay hinarang at kinuha ng isang grupo at dinala siya sa boss ng mga ito. Yun palang unang biktima ni Bart na holdupper. Naging revenant din to at nakaahon sa ilog dahil kulang yung batong pabigat na nilagay nila. Kaya upang makaganti sa kanila ay nilabas nito ang isang chainsaw. Sa sumunod na gabi, nagising si Bart sa autopsy lab dahil akala ng mga pulis ay patay na siya. Matapos niyang gulatin yung doktor ay agad siyang tumakas at umuwi. Natagpuan niya doon ang isang box. At ang laman pala nito ay ang ulo ni Joey. Buhay pa to pero di makapagsalita. Kaya gumamit si Bart ng sandata ng tomboy para magkaroon ng vibration ang lalamunan nito. Kinuwento ni Joey kung anong nangyari at hiniling nito na tapusin na ang paghihirap niya. Wala namang nagawa si Bart kung di pumayag. Kaya dinala siya ni Bart sa bakanteng lote at matapos magpaalam sa isa't isa ay sinagasaan siya ni Bart ng bulldozer. Dahil sa kalungkutan ni Bart ay sinubukan niyang tapusin ang lahat. Pero nabigo lang siya. Sinubukan niya rin ng train. Pero sa huli ay dito pa siya sumakay. Nang nilapitan siya ng isang pasaherong babae ay di niya napigilan ang gutom niya kaya inatake niya yung babae. May mga taong nakakita sa pagkain niya kaya tumakbo siya palabas at pinilit niyang tumakas kahit maraming bumabanat sa kanya. Pero naghihintay na pala sa labas ang mga pulis at binanatan siya ng mga ito kahit pamadamay yung mga sibilyan. Pero bumangon na naman siya at nakatakbo pa. Hanggang sa nakarating siya sa isang mataas na lugar at doon siya inabutan ng umaga. At nang mawala na siya ng malay ay nilapitan siya ng mga nakaputing tao. Nang magising siya ay nasa glass capsule na siya kasama ng mga revenant din na katulad niya. Pinapakita sila ng isang scientist sa mga opisyal ng militar at di pa daw nila alam kung virus ba or chemical ang pinagmulan nila. Pero sigurado daw sila na si Bart ang unang naging revenant. At nang malaman ng general na XR ni si Bart ay sinabi nitong mabuti daw dahil may advantage siya. Tapos ay pinakita yung mga revenant na nasa loob ng mga bakal at binagsak sila sa isang lugar sa Iran. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panonood.